Ano nangyari sa anak ko, Alzira? Pagising niya meron siyang sipon. Mas mabuting huwag niyo na muna siyang ilabas. Natutulog po siya ngayon. At binigyan siya ni Senyorita Fedra ng gamot kaya nakatulog siya ulit. Mas mabuting hayaan niyo na muna siyang matulog. Huwag niyo na muna siyang ilabas. Nasaan si Choi? Umalis siya para maghanap ng papel na ipambabalot sa mga bulaklak. Maayos pa rin ba ang benta, Angustias? Oo, iha, mabenta pa rin. Tingnan mo ito. Ito ang benta kahapon. Oh, pinaghihirapan mo talagang kinikita mo, Angustias, di ba? Diyos ko, Paloma, grabe. Hindi na natin kailangan mamalimos gaya ng dati nating ginagawa. Malimos, konting tulong lang pangkain. O magnakaw at maglabas-masok sa kulungan halos sa araw-araw na parang doon na tayo nakatira. Nako, mas mabuting kumita ka na alam mong pinaghirapan mo yung kitain. Kailangan naming ibigay sa iyo ang iyong parte. Hindi, wag, Angustias. Para sa iyo yan. Para naman makabili ka pa ng mga bulaklak. Salamat, Paloma. Dahil sa iyo, mamumuhay na kami ng mapayapa at karespe-respeto sa mata ng mga tao. Naway pagpalain ka ng Diyos ng totoong kaligayahan. Ay, Angustias. Kailangan ko nang umalis bago pa ako umiyak. Pinapaiyak mo ako eh. Nasaan ang bata? Hindi ko siya nadala gaya ng ipinangako ko sa telepono kasi bigla siyang nagkaroon ng sipon. Ay, kawawa naman. Gusto ko siyang makita. Nagdala pa naman ako nitong mga bulaklak para sa kanya. Ako na lang ang magbibigay nito sa kanya. Hindi na, wag na lang. Baka dahil dito magkaproblema ka pa. Kanino? Eh di sa girlfriend mo. Wala akong pakialam. Sa totoo lang, gusto ko nga yun para matapos ng lahat sa amin. Alam mo, Fernando Jose, nakita ko siya sa bahay ni Alex. Si Fedra? Gusto niyang isama ang bata? Opo, Senyorita. Pero sinabi ko na lang na may sipon po si Erica. Naniwala ba siya sa'yo? Sa tingin ko, gusto lang niya makasiguro. Pero sabi ko natutulog si Erica at naniwala naman siya. Umalis pa rin siya. Opo, pero umalis din siya kaagad. Pumunta siya sa babaeng yon. Sigurado. Kumusta ang pakikitungo niya sa'yo? Sakto lang. Hindi mabuti, hindi rin masama. Saglit lang kaming nakita. Iniwan ko siya kay Alex at pumunta ako sa terrace. Hindi ko alam na magkakilala sila. Ako rin naman. Anong ginagawa niya ron? Naghahanap lang siya ng paraan para paghiwalayin tayo sa tulong ni Alex. Paloma, kalimutan na natin ang nakaraan mula nung una nating pagkikita. Magsimula tayong muli. Bukas gusto kong pakasalan mo na ako. Bakit ka nakangiti? Pangalawang beses na akong inalok ng kasal sa loob ng 2 araw. Si Alex bang nauna? Oo, siya nga. Pero sa totoo lang, isa yung desisyon kesa sa alok. Sabi niya inayos niya na raw ang lahat para sa kasal namin. Siyempre, tinanggihan mo ang alok niya. Hindi ako agad pumayag. Sabi ko, pag-iisipan ko muna. Ito pa, may tour daw kami at kailangan kong umalis papuntang Monterrey sa loob ng 10 araw. Ito na nga ang sitwasyon ngayon, Javier. Habang tumatagal, mas nag-aalangan si Fernando Jose na pakasalan si Fedra. Alam na ba ito ni Fedra? Oo, Javier. Nagpunta siya rito at iyak ng iyak. Pero hindi pa naman sila hiwalay, di ba? Hindi pa, pero sa palagay ko hindi na rin magtatagal. Maghihiwalay na sila. Pero nangako raw kay Fedra si Fernando Jose na susubukan itong tumbasan ang pagmamahal niya. May kinalaman ba rito yung babaeng singer na yon? Oo, baliw na baliw ang pamangkin ko sa babaeng yon. Umabot na sa puntong dinadala niya si Erica sa bahay niya. Kaya dahil doon sobra nang nasaktan si Fedra. Hindi ko maintindihan. Sinubukan kong kausapin at pigilan si Fernando Jose sa kabaliwan niya pero wala rin akong nagawa. Pasensya ka na. Nahihiya ako sa iyo, Javier. Kakausapin ko siya, titingnan ko kung ano pa ang magagawa ko. Hindi ka pwedeng pumunta sa Monterrey. Pero trabaho ko yun. At hindi ko alam kung dapat pa akong magpakasal sa kanya.
Huwag kang pumunta sa Monterey. Pakiusap, Paloma. Huwag mong pakasalan si Alex Durantes. Huwag kang lumayo sa akin. Sabihin mo kay Alex na ayaw mo. Hindi ko kayang gawin yun. Nakatali na ang buhay ko kay Alex. Iwanan mo na siya. Lumayo ka na sa kanya. Matibay ang nag-uugnay sa aming dalawa. Pakiusap, Paloma. Hiwalayan mo na siya. Tayo na lang magpakasal. Eto, dalhin mo na lang to kay Erica. Di mo pwedeng sabihin na galing sa akin to. O ikaw ang bahala. Sabihin mo kung kanino. Teka lang, Paloma. Paalam na, Fernando Jose. Paalam. Si Erica. Natutulog pa siya. Sinabi sa'yo ni Alcira na may sipon siya, di ba? O para kanino yan? Binili ko para sa kanya. Ilagay natin sa tubig para hindi malanta. Anong ginagawa mo? Yung ginagawa mong nakakahiya! Hindi ko hahayaang idamay mong bata sa walang kwenta niyong relasyon! Pasok ka, Alex. Ano, Paloma? Sabi ko gusto kong malaman ang sagot mo ngayon. Nakapag-desisyon ka na ba? Ikakasal ba tayo o hindi? Alam mo, Beto, mali si Berta. Nung sinabi niyang balang araw magdurusa ako sa pagmamahal ko sa'yo. Huwag mong pansinin ang matandang yun. Inggit lang yun sa atin. Mukhang gusto talaga tayong paghintayin na magiging anak natin. Ba't hindi na lang kayo mag-ampon? Magampon? Oo. Alex, may naaalala na ako. Ano yung naalala mo? Na meron na akong anak. Saan mo naman nakuha yan, Paloma? Tiyak na may alam ka rito, Alex. Meron nga ba akong anak? Inaamin ko sa'yo na may babae nga ako. At hindi kita pakakasalan dahil siya ang mahal ko. Mahal mo na ang babaeng yon? Oo, tama ka. Paano mo ko nagawang tawagan na parang wala lang nangyari matapos ang napakaraming taon? Kailangan mo akong tulungan makalaya dito. Kung hindi magsisisi ka habang buhay.